Mission lang nga ang naihanda ko. Hindi ko alam na yung naihanda akong topic, ganun din pala yung yung nasimulan niya. Pinamagatan ko po ito mga kapatid na the law of God o ang kautusan ng Diyos o batas ng Diyos, no mga kapatid, sa ah, pagliliwat ng lingwahe sa Tagalog. At ito po ay napaka-importanting aral sa banal na kasulatan, ang paksapong batas ng Diyos. Gaya nga po kanina ng sinabi, ang pinaka-simple at payak na pagpapaliwanag ng kasalanan ay yung paglabag sa inilatag ng mga kautusan. Ibig sabihin, kung hindi ka nakakalabag dun sa inilatag na kautusan ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kasalanan. So kaya tama ho yung napakapayak na definisyon ng kasalanan, pagsalangsang o yung paglabag mo sa kautusan ng Diyos. At isa pong talata ng aking babasahin sa pagpapasimula po ng paksang ito ay nakasulat po sa aklat po ng Mateo, chapter 22, verses 37 to 40. At ang senaryo po mga kapatid, dahil napatahimik po ng Panginoon ang mga Saduseyo, sapagkat ang mga Saduseyo hindi mo naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham. Sumipi po siya dun sa aklat po ng Lumang Tipan. Ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang ibig sabihin, lahat po ng mga propetang binabanggit niya, bagabat po ito ay pumanaw sa pisikal na pamamaraan, sapagkat mula po sa lupa, babalik sa lupa. Gaya nga ng kanta niya, mula sa lupa. Ano sabi? Nagbabalik na pusa. Kasi nga mula Pero ibig sabihin, nung namatay sila dahil sila po'y tapat sa paglilingkod sa Diyos, sila po ay faithful sa Diyos. Bagamat sila po'y namatay sa physical na kalalagayan, sila po ay buhay sa Diyos. Kaya nga doon sa Mount of Transfiguration, kung naalala nyo, ilang daang taon nung patay si Moses. Diba? Pero nandoon, kinakausap po yung Panginoon. Si Moises at saka si Elias, ilang daan ng taong patay sila. Pero doon po sa Mount of Transfiguration, ang sabi pa nga ni Pedro, magtayo-tayo ng tatlong kubol. Yung sa'yo, isa kay mo, isa kay Elias. Ilang daan ng taong patay. Tama yung sinabi ni Jesus Christ doon sa mga ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ngayon, ito naman ang nag-test with regards to this topic, yung mga Pariseyo naman. At isa po doon, yung pinaka-eksperto po sa kautusan, ito po yung kanya sinabi, yung continuation na pagkakataon na yun. So, po yun. Para maano nyo kung ano dumating yung verse na to. So verse 37, ano po yung pinakadakilang kautusan? So ito na yun. Yung tanong, para po ilagay siya sa kahihiyan. So ito yung sinagot ng Panginoon. Matthew 22 verse 37 to 40. Jesus said, kasi yun ang tanong ano yung pinakadakila sa mga kautusan? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38. This is the first and the great commandment. Verse 39. And the second is like unto it, kapareho din nito. Ano po yan? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 40. On these two. Kung mapapansin niyo po, sa law po, ilan po ba yung kautusan? Di ba? 10.
Pero pansinin niyo po ang sinabi ng Panginoon. Notice His word. Sabi po niya, on these two commandments hang all the law and the prophets. Ito po masasabi ko mga kapatid. Ito pong tinuro ng Panginoon. This is the foundation. Kumbaga ho, nagtatayo kayo ng bahay para ho may doon sa tinatawag na standard na halo. At alam niyo yung standard na kasi nagtrabaho ko sa construction eh. Pag sa isang semento, 1, 2, 3, 1, 2 lang yan. 1, 2, 3. Dalawang sako ng buhangin, tapos yung sa graba, 3. Yun ako yung standard na kahit ho yung mga yung mga contractor yan yung talagang tinuturo. Alam niyo ba kung ba't gumagawa ng mga kalsada? Wala pang isang taon biyak na. Unang-una, wala akong bakal. Substandard na walang bakal. Tapos hindi sinunod yung standard na halo. No? Kaya wala pang isang taon yung mga konkretong nilagay na biyak agad. Kasi hindi sumunod doon sa tinatawag na tamang pamantayan. Tama ba ang Tagalog na Tagalog? Tamang pamantayan sa paghahalo po para mabuo ang matibay na konkreto. So the same din, itong sinabi ng Panginoong Jesucristo. 10 yung kautusan, pero sa 2 lang na ito. Ang una na dakilang kautusan, ibigin mo yung Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. 4 yun. No? At ang pangalawang katulad, ibig sabihin ng katulad, kaparehas. Tama ho ba? O kahawig, kaanyo, kalarawan, ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa 2 utos na ito na uuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Kumbaga ho sa para ho ito inabbreviate. Tama ho ba yung no? Parang ganito, Mrs. Pag dinaglat mo yan, MRS. Tama? Pero yun pa din ang ibig niyang sabihin. Pinaikli lang. Halimbawa po, Mr. Pag pinaikli mo, MR. Tapos tuldok. No? Ang tumutukoy pa rin sa kalalagayang siya ay may asawa kaya Mr. na. Tama ho ba? So parang ganito yan. 10 yung kautusan, nauwi lang, kinategorize lang ng ating Panginoong Jesucristo. At mamaya lilinawin yan. Ang sabi niya, at sa 2 kautusan na ito na magkapareho, sabi hangs the law. Kumbaga sa doon ho nakakapit. Parang yun yung pinakamalapit na nakaugnay, nakasingkaw. Lumalim tuloy yung Tagalog. Nakangiti si Ayun din, nakakapit, nakasingkaw, nakalawit, no? Ang buong kautusan at ang mga propeta. At sabi ko nung tinatalakay ko ito, parang may konting lalim yung pag-aaral. Kaya naisip kong i-follow up yung verse na ito. Alam niyo sa Greek word, ang nakasulat kremanome, na ang ibig sabihin po hang. At ito ay 7 times na nasulat, no, yung word na hang sa banal na kasulatan. Sabi ho niya sa Tagalog version, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nauuwi. Pasin niyo po, sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Kaya tama po yung kanina. Parang pinaiksi lang. Pero dito po nako-compress ang buong kautusan at ang mga propeta. No, mga kapatid.
Kaya po, sinunod ko po yung verse na ito. Yung nakasulat po sa unang Korinto, yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga kapatid po sa dako ng Korinto. Yung unang sulat niya po ron, matatagpuan po natin sa chapter 2, verse 15. Ngunit ang sa Espiritu ay nasisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Bakit ko po binanggit yung verse na ito? Kasi po, yung una, love God, no? Doon po sa batas na binanggit ka ng Panginoon. Kasi yun ang tinanong sa kanya eh. Ano yung dakila na kautosan sa nakasulat? Sinabi niya, dalawa lang. Diba? Sabi niya, love God. Pangalawa, ang pangalawang katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa. This is not a matter of appealing. Kasi di man madalas, naalala ko nung buhay pa si Brother Dian, may nakausap kasi kaming, ano din siya, Christian din siya. Kaya lang, ang paniniwala niya ganito, ba't kayo, pagka kumaawit kayo, wala kayong panugtog, wala kayong, parang ang dry ninyo. Hindi mo maramdaman. No, hindi mo maramdaman na. Kasi di ba pag may tugtog, tingnan niyo po. Ito po totoo, real talk to. Pag may tugtog, parang natitrigger yung emotion mo. No, kaya pala yung mga ibang nag-worship, nakaganon. Sabi, meron ako napuntahan, nakaganon. Pero Church of Christ yun, nagulat ako eh. Gumaganon sila, gumaganon. Brad, kumano ko rin. Bakit mararamdaman mo? Ha? Kasi ang pakiramdam nila dry ang worship without that. Kasi hindi mo maramdaman eh. Sabi niya. Kaya nga kami, ang paniniwalaan din namin, yung salvation, dapat nararamdaman mo. Sabi ko, hindi. Dapat ang salvation, appear mo through the Word of God. Nababasa mo. Hindi yung nararamdaman mo lang. Kasi pwede kang dayain ang nararamdaman mo. At totoo yan, marami na hong nadaya ng nararamdaman nila. Akala ko kasi totoo na. Di ba? Ang dami niyan. Kaya sabi ko po kanina, this is not a matter of our feelings. Mabuti pa anya ang ribisco may feeling. Di ba? Mga kapatid. Kasi minsan, yun ang ano nila, yun ang mindset nila eh. Ang pinag-uusapan ba dyan, Brad? Feelings, pakiramdam. Di ba? Hindi po. Kaya sabi ko kanina, ito pong sinalita ng ating Panginoon, ito po yung pundasyon ng lahat. Sabi niya, dito na uuwi ang kautusan at ang mga propeta. Ang ganda ko ng nilatago niya, kaya yung po yung pinakapundasyon eh, mga kapatid. At hindi po ito, hindi ho rito pinag-uusapan feeling kagaya ho ng gusto ng marami. Kaya kung mapapansin nyo, bakit minsan ang konti lang kasi pumunta kayo dun, ang saya dun. Pag tumugtog sila, kaya nga, yung pinupuntahan ko, ako i-reveal ko na sa inyo, yung madalas nag-i-invite sa akin sa mga Bebe Pampanga, sabi nga sa akin ni Brother Gambot, Brad, maganda ang awitan dun ah. Oo nga, Brad, hindi ka madadry, may panugtog. May gitara, may... Bumili sila ng organ eh, may organ na ngayon. May organ, may tambol, meron pa yung ano yun, nauusong ano yun, parang pinapagpagpagpag na ganun. Yung parang board lang siya na inuupuan, tapos gumagano. Kaya ang karamihan ng mga active nila doon, puro mga youth. Kasi sila yung nasa music, meron pa sila tinatawag na music ministry. Kaya puro kabataan, siyempre gusto mag-gitara, gusto mag-ano. Kaya ang nagdadrive sa kanila more on feeling. Mga kapatid, kaya tama yung kaninang topic eh. Di ba? Natitrigger yung feeling. Kaya sabi ko kanina, dapat ano natin to. Ang sabi, nasisiyasat ng espiritu ang lahat ng mga bagay. So hindi sinabing nasisiyasat ng feeling, ng pakiramdam. Kasi nga minsan madalas dadayain ka ng ano mo eh. Ng damdamin mo. Mga kapatid, totoo yan. Kasi po mga kapatid, basahin po natin na balik tayo doon sa original kasi isa pa eh.
ano lang, parang ano lang ako ng konti. Meron din ako nakakausap na preacher, Brad, huwag ka na bumasa sa Old Testament. Kasi wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo eh. Pero pag binasa mo naman lahat ng New Testament, saan po nila sipi? Sipi po nila lahat sa Old Testament din. Bumasa ka ng Matthew, ng Mark, ng Luke, hanggang doon sa Revelation, lahat nakaka-quote sa Old Testament. Totoo yan. Eh yung binabanggit nga doon sa binasa na tinalakay na rito ni Brother Darwin eh. 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. O, ang binabanggit na ang lahat ng mga kasulatan kinasihan ng Diyos or inspired by God, hindi kasama ho yung Matthew to Revelation. Dahil on process pa lang sila noon, hindi pa ko sila naisusulat. Ang naisulat noon, 39 books. Ang available books noon, from Genesis to Malakay. Tapos ngayon, ayaw na ayaw mong bumasa ng Old Testament. Eh yung Old Testament na yun na available noon, yun ang New Testament nila. Yun ang hindi nila nalalaman. No, kaya kumbaga sa dito, pinapaliwanag, ba't galit na galit ka? Ano ba ang issue sa Old Testament? Ba't galit na galit ka? Puro ang New Testament. No? Eh pag bumasa ka, karamihan ng mga nababasa mo, sinipilin sa Old Testament. Babalik ka rin doon. Kaya punta tayo doon sa original. Ito po, in Exodus chapter verse 1 to 9. So, parang kumakain tayo, tinatanggal ko na lang muna yung mga tinik. Yung mga, di ba, pag pumili ka ng isda, tinatanggal yung hasang, tinatanggal yung parang ito yan, ang kukuha nilang natin yung talagang himi na kailangan natin. Ito po yung nailabas na po sila ng Panginoong Diyos sa pagkakaalipin po sa dako po ng Egypt. So ito na po yung time na binaba na po yung codified law. Pag sinabi pong codified law, nasusulat na nakautusan. Kasi ito pa yung issue ng dati eh. Sabi daw nila wala pa raw kautusan nung wala pang 10 commandments. Mali kayo. Kasi yung ginawa ho ni Cain kay Abel in the court, matatalakay ni Brother ayaw kong guluhin eh. Nung pinatay niya, akala nila, sabi nila wala pa daw kautusan. Pre. Parang di ba yung pre, bago po yung panahon ni Moises nung sila ay nasa ilang na. Doon kayo nagkakamali. Kasi pansinin niyo yung chapter 4, nung pinatay ni Cain, si Abel, ang sabi po ng 1 John, nagkasala si Cain ng murder. Papatay. So ibig sabihin, meron ng kautusan. Kaya lang hindi pa ho codified. Anong ibig sabihin ng hindi codified? Hindi po nababasa. Hindi nakikita na nakaukit, nakasulat. Pero meron ng kautusan na umiiral. Hindi lang po siya codified. So maliwanag tayo doon. So meron ng kautusan nun. Kaya nga na po ang nalabag na kautusan ni Cain ay murder. Nakuha niyo po? Makikita niyo yun sa 1 John. So ito na po, babasahin ko lang. Nung nailabas na po, ito na po yung binabasa na ito ni Moises, dala na po niya sa kanyang kamay, yung 2 tabyas na bato. God spoke, and these were His words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, where you were slaves. Pinapakilala ko, ako yung Diyos na nag-alis sa inyo sa pagkakaalipin ng 400 taon sa Ehipto. Ibig sabihin niya, ako may gawa kung ba't kayo nakalaya ngayon. Kung bakit kayo naging malaya uli, ang rason ako. Di ba? Alam nyo, nung araw, powerful country yung Egypt. Sa kanila unang na yung agriculture. No? Sa kanila na unang yung mamiying, yung nag-iimbalsa mo. Sa kanila yan. Sila yung pinaka-advance ng teknolohiya ng panahon na yun. Sila ang kinakatakutan when it comes to war. Pero pansinin nyo, ang nagpabagsak sa kanila, hindi naman mga mandirigma. Ang nagpabagsak sa kanila, yung bayan na merong napakalaking Diyos. Nakita nyo, kaya natakot ko yung mga tao nun sa Israel eh. Kasi ang Israel nun, meron Diyos na buhay.
Nakuha niyo po. Kaya sabi niya, ako dahil ako ba't kayo naging malaya? So tingnan niyo po. Do not make for yours do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in water under the earth. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng mga imahe. So pag sinabing wag, ano ibig sabihin nun? Bawal. Tama ho ba? Sabi niya, nagbigay siya ng specification eh. Ano mga anyo na nasa lupa, nasa langit, nasa tubig. So ano ba yung mga nado? Kasama tao. Minsan may sinasamba silang mga hayop, may sinasamba silang mga buwan, mga bituin, no? Kaya sabi niya, wag, bawal 'yun. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Verse 5, do not bow down to any idol or worship it because I am the Lord your God and I tolerate no rivals. Dito po ibang translation yung pinamaka. Di ba kahit naman sa mag-asawa, halimbawa sa magkasintahan pa lang, huwag na tayong pumunta doon sa mag-asawa muna, sa magkasintahan pa lang. Di ba kapag magkasintahan mo, ang gusto niya, ang apple of the eye mo, ikaw lang. Hindi pwedeng ibaling mo isa iba. Bakit? Eh may jealous yan eh. Kaya nga sabi ng, for I am a jealous God. Di ba? Eh yung Diyos walang anyo, wala pa nakakita, tapos maggagawa-gawa ka ng imahe. Tapos magbabaw ka. Eh ayaw niya nun. Eh ako yung nagpalaya sa iyo, ba't gumawa ka ng ano? Ang Diyos hindi ginagawa. Payag kayo? Ang Diyos hindi ginagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa. Siya yung creator eh. Parang yun yung pinakasimpleng pagpapaliwanag. Eh pansinin niyo yung ginawa niyong mga Diyos. Gawa ng inyong kamay. Yun yung pinakamaikling pagpapaliwanag noon. Sabi niya, I tolerate no rivals. I bring punishment on those who hate me, on the descendants down to the third and fourth generation. Verse 6, but I show my love to thousands of generation of those who love me and obey my laws. Verse 7, do not use my name for evil purpose. Ito pa isa. Rampat na rampat ngayon yan. May dumaan lang na ipis. Ano sabi? OMG. Hindi naman dapat banggitin na, pero nagiging bulaklak na ng dila. Kaya sabi niya, wag mong basta-basta babanggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Minsan nakakalagkad eh. Diba? Yung pangalan ng Diyos kahit nasa, minsan nga sa pagsisinungaling eh. Sumpahan. Saksi ko yung o di ba? Para lang mapatunayan mo yung iyong pagsisinungaling, gagamitin mo pa yung pangalan ng Diyos. Di ba? Kaya sabi niya rito, huwag mong gagamitin ang pangalan. Do not use my name for evil purposes. For I, the Lord your God, will punish anyone who misuse my name. Tapos verse 8, observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days on which to do your work. So yung unang apat, mga kapatid, yung unang apat na ibinabang kautusan ng Diyos, eh lahat tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos. Love God. Kaya yun yung, di ba parang ang haba, lahat naman puro patungkol sa Diyos, eh, pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. So pinaikli. Pero yun din naman yung tinutukoy doon in general. Tama po ba? Tapos yung 5 to 10, eto na po yun. Kasi tingnan niyo po Verse 12, respect your father and your mother. Sa King James Version na nakasulat, honor your mother and your father, so that you may live long time in the land that I'm giving you. So ang pampahaba pala ng buhay, gusto mo humaba buhay mo. Ito po, real talk. Isa pala sa sekreto para humaba yung buhay mo, kinakailangan matuto kang gumalang sa iyong mga magulang, sa iyong ama at sa iyong
ina. Which is nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Magugulat kayo. Yung mga anak na kung lumapastangan sa kanilang magulang, grabe. Di ba yung nagpatulpo lang? 76 years old, pinapalaya sa bahay niya. Lumayas ka sa bahay na to, nanay. Pinatulpo pa. Grabe. Samantalang ilang buwan kang tineri sa tiyan? 9 months. Tapos nung pinanganak ka, ayaw ka mamadapuan ng lamok, meron kang kulambo. Nung walang kulambo, pinapaypayan ka pa, huwag ka lang makagat ng lamok. Tapos nung lumaki ka na, pinapalayas mo na sa bahay mo yung nag-aruga sa'yo. Yung nagpakain sa'yo, nagpaaral sa'yo. Di ba? Parang, asan yung honor doon? Asan yung paggalang doon? Di ba? Nakakalungkot sa panahon natin ngayon. O yan yun. Tapos pangalawa, do not commit murder. Ako ewan ko ba yung bakit yung panahon natin ngayon, yung pagpatay ng tao, parang pumapatay na lang ng manok. O totoo yan, sa panahon natin ngayon, yung pagpatay ng tao, parang pumapatay na lang ng manok. Yung pag ginilitan, parang wala na kasi ulam natin yun eh. Hindi ka magkakaroon ng konsensya eh, kasi yung manok nakaprepare talaga as food. Parang gano'n na ngayon yung pagpatay ng tao. Yung buhay ng tao. Parang gano'n na lang. Tapos sabi niya, do not commit adultery. Pero nakakagulat ngayon, alam niyo mga kapatid, yung teleserye, tinitingnan ko yung rating. Ang taas ng rating, yung mga teleserye may kinalaman doon sa pangangalo niya. Parang gusto pa ng mga tao ngayon yung ganong Yung pa yung nagte-trending. Di ba parang sabi ko, tama yung sinabi nga ni brother kanina eh. Kung ano yung masama ngayon, parang nayayakap na ng tao. Number 1 pa. Nagtithinking, uy, ang ganda ng nyo, teleserye nyo, number 1 kayo. Tapos meron pang isa, ano ba yun yung kay Dennis Trilly, yung siya, yung gay siya. Tapos inagaw niya yung asawa nung kay Carla Estrada. No? Kaya ngayon meron ng LGBT, may plus pa. LGBT. May plus pa. May plus. Kasi meron na ngayong bi. Alam niyo yung bi? Hindi kayo updated. Nagulat ako, ano ba ibig sabihin ng bi? Ang ibig sabihin ng bi, pwede siya sa pwede rin siya sa parang sa mababaw na salita, silahis. Ayun pala yung bi. Tapos ngayon meron ng plus. May plus pa. Baka sa susunod may negative pa lumitaw niyan. Ang gulo ngayon, sa Bible, dalawa lang ang nilikha ng Diyos eh. Walang gitna eh. Dalawa lang. Lalaki at ewan ko kung bakit may lumitaw ng LGBT. May plus pa ngayon. Kaya ang gulo na. Tapos ano pa sabi? Do not steal. Naku. Alam nyo nung araw, yung way back na ang pagnanakaw ginagawa pag madilim. Ngayon, iba na. Wala nang takot ngayon. Ang pagnanakaw ngayon, terikang araw, nagnanakaw. Grabe yung ngayon. Kaya, ito na yata yung kaganapan ng sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Timoteo. No? Yung tao, grabe na yung kasamaan. Biruin mo nung araw, ang pagnanakaw, ginaganap lang paggabi. Kasi walang makakita. Ngayon, kahit kita mo ka na nagnanakaw ng terikang araw. Hindi po ako yan. Baka kahawig ko lang. Hindi po kahawig ko lang. Saka, totoo yung sabi ng mga psychiatrist, wala pang nahuli na magnanakaw na aamin sa ginawa niyang krimen. Lahat siya magdi-deny. Di ba mga kapatid? Tuloy pa ho natin. Do not accuse anyone falsely. Naku. Ang dami niyan. Rampant ngayon. Ikaw kasi sinabi mo. Bakit naninig mo ba sinabi ko yun? Diba? Ang daming ganyan ngayon eh. Tapos yung 2017, do not desire. No? Wag mong nasain. Do not desire another man's house. Do not desire his wife, his slaves, his cattle, his donkeys, or anything else that he owns. Yun na yun.
Ang dami ganyan. Kanina sabi nila, gusto ko, akin, akin, akin. Lahat na lang sa'yo. Gusto mo lahat sa'yo. Di ba? Kasi yung unang item, no, kung bakit sinabi ng Panginoon, sabi ko kanina pundasyon, yun ay tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos, yung unang 1 to 4. At yung 5 to 10 naman, tumutukoy lahat kung paiikliin mo o ibubuod mo, may kinalaman po sa pag-ibig lang po sa kapwa-tao mo. Kasi kung mahal mo yung kapwa-tao mo, hindi mo, kung mahal mo yung kapwa-tao mo na gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, di ba yung ayaw mong gawin sa'yo, hindi mo rin gagawin sa kanya. Kaya kung ano yung meron kang posesyon, ayaw mo rin nasain. Kasi iniibig mo siya gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Alam mo, may asawa ka, siyempre ayaw mo rin agawin sa'yo. Kaya wag mo rin gagawin niya. Kaya tama yung ano bagamat hindi nakasulat, no? Yung mga ano ng mga sinasabi na ayaw mo palang gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa kapwa. Diba? Ayaw mo pala niyan ba't mo ginagawa? Kaya tama yung sinabi ko ni Confucius, yung golden rule niya. Ano mang ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gagawin sa iyong kapwa. No, mga kapatid. At ito pong batas ng Diyos, mga kapatid, itong mga kautusan, mga palatuntunan ng Diyos, mga kapatid, ito po, in-illustrate ng ating Panginoong Jesucristo yung mga batas ng Diyos. Tingnan niyo po ito po sa aklat ng San Juan. Chapter 14, verse 6 and 9. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Ang ganda ho na sinabi dito ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya kung kilala niyo ako, ang tagal po nilang nakasama ang Panginoon. No? 3 years po na tinuruan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga apostoles. 3 years po nag-aaral sa kanyang paanan. So yung 3 years na yon, sapat na hubang panahon para makilala nila ang Panginoon. Sa tingin ko po, sapat na po na panahon yun para makilala. At sabi ng Panginoon, kung nakilala niyo ako, makikilala niyo rin ang aking Ama. At kung nakilala niyo ako, nakilala niyo yung Ama, nakita niyo na rin siya. Yung mga inillustrate po ng Panginoon ng pakikisama sa kanyang mga apostoles, yun ho yung mga kautusan ng Panginoong Diyos na nagmanifest sa flesh. Kaya isa po yung incarnation o yung kaganapan ng pagkakatawang tao ng mga kautusan ng Diyos. Mga kapatid ko. Kaya masasabi ko, mga kapatid, sa pag-aaral na ito, na ang ating Panginoong Jesucristo, yung ilustrasyon ng mga batas, palatuntunan at mga kautusan ng Diyos na nahayag sa laman. Mga kapatid ko. Lalo yung John 1:14. Halimbawa po, mga kapatid, sa kanyang konsepto, yung binanggit po niya, ito po yung mga ilang halimbawa. Sa 1 Peter chapter 1, verse 15. At ito po yung mga, magbibigay lang po ako ng 3 halimbawa. No? Sabi po ng apostol na si Pedro, but just as he who called you is holy, so
Be holy in all you do. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ang sabi, banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yung konsepto, mga kapatid, kung paano anya ang tumawag sa bawat isa sa atin ay banal ang Diyos, dapat naman anya tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay ay magpaka-banal. Siya ho yung tinatawag na kaganapan ng pagkakatawang tao ng kautusan. Kasi sinabi niya, kung banal ako na tumawag sa inyo, dapat maging banal din kayo. Banal ang Diyos, banal ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon din yung mga tinawag niya, dapat magpaka-banal sa lahat ng paraan o anyo ng pamumuhay. Ikalawa po, na item, ito pong nasa Luke chapter 6:36. At yung nasa Psalms 103 verse 8. Be merciful. Ganda o, sinabi niya, maging mahabagin kayo. Be merciful just as your Father is merciful. Maging mahabagin kayo. Gaya ng inyong Ama sa kalangitan na mahabagin. Kaya meron ho siya mga sinisiping mga pananalita nung mula po sa kasulatan. Isa po itong Psalms 103 verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger. Ito nung tinuro to ni Brother Jim, matagal niya po itong tinuro. Yung word po niya in Hebrew is kesed. Loving kindness. No? Kasama ho rin yung pagiging mahabagin. Abounding in love. No? Yun yung binanggit dito sa Psalms 103 verse 8. At ito po, more than 100 times na isulat, no? Sa 39 books po, from Genesis to Malachias. Ibig sabihin, napaka-importante na ito. Sabi niya, maging mahabagin kayo, gaya naman ng Diyos na mahabagin. Kaya masasabi ko po, the law of God exemplifies God's own behavior. Yung mga kautusan ng Diyos, siya ho yung nagiging halimbawa kung ano po ang pag-uugali ng Diyos. Yung behavior niya. Dito po nagmamanifest sa mga kautusan niya. Pansinin niyo po yung unang dalawang binanggit ko. No? Maging banal kayo, gaya ko naman na banal. Katangian ng Diyos yun. Maging mahabagin kayo, gaya ko naman na mahabagin. Katangian ng Diyos yun. At yung pangatlo po, ito po, yung number 3 na ilustrasyon. Ito po nakasulat sa 2 Corinto chapter 2 verse 10. Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, as there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. Isa po, bear with which one another and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So pansinin niyo po, yun po yung binanggit dito. Kaya ito pong mga kautusan ng Diyos, ito pong mga batas ng Diyos, ito po ay nag-i-illustrate, nag-i-exemplifies po kung ano po yung ugali, behavior ng Diyos. Mga kapatid ko. Kaya dahil doon, mga kapatid, dapat po yung behavior po ng Diyos, halimbawa po yung unang tatlong binanggit ko, holy as I am holy, merciful as I am merciful, forgive as I forgive, dapat ito rin po yung maging standard po ng behavior ng bawat isa sa atin. Yun lang po yung dito'y itinuturo po ng ating pag-aaral. Ito din po yung dapat na maging pamantayan ng pag-uugali ng bawat isa sa atin. Dapat ito po yung mag-manifest sa buhay natin. Kasi pag ito po yung nag-manifest, yung topic kanina ni Brother Darwin.
Paano natin ma-overcome yung temptation? Kinakailangan po mag-manifest po muna sa atin yung mga kautusan ng Diyos. Maging ito rin po yung pamantayan ng ating pangingilos. Kasi ito po yung ugali ng Diyos eh. Dapat ito rin yung maging ugali natin. Bakit po? Kasi po yung Diyos yung ating talagang tunay na Ama. Ama ng kaluluwa natin, Ama ng Espiritu natin. Dapat ito po yung, kumbaga po sa kuryente, ito po yung power na dapat natatransform sa atin. Na napakatagal na pong itinuturo sa atin. Ito pala yung behavior ng Diyos. Ito rin po yung dapat na maging pamantayan ng behavior ng bawat isa sa atin. Kaya sabi po in Deuteronomy chapter 10, verse 12 and 19, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Nung araw, ang kausap po niya, ang Israel. During our time, ang kausap na po niya, tayong church, tayong eklesia, tayong mga tinawag, tayong mga mananampalataya. Mga kapatid, ano po yung hinihingi sa atin? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Verse 13, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Kagaya nga po na sinabi ko, dapat ito rin po yung maging pamantayan ng ating mga pangingilos, ng ating mga pag-uugali. Kasi ito po yung behavior ng Diyos. Dapat ito rin po yung maging behavior ng bawat isa sa atin. Kaya sabi niya in verse 14, narito sa Panginoon mong Diyos nauukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, sampul lang lahat ng nangaririyan. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong magulang na ibigin sila at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila sa makatwid bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. So ang kausap po niya Israel. In our time, ang kausap na po niya tayo, church. Tayong mga eklesia, ibig sabihin po na eklesia in Greek word, mga tinawag. Tayo po yun. Ano po yung bilin niya? The same din po ng bilin niya sa Israel. Ito po, i-highlights po ninyo sa inyong mga Biblia itong verse 16. Ito po yung bilin niya. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso. Ano daw po yung isi-circumcise? Heart. Kasi dati ang circumcision sa physical Israel, flesh circumcision. At sila lang po ang merong ganong kautusan. At doon po sila nagbabrag. Doon po sila nagmamalaki. Doon po sila nagyayabang. Kami yung tinuli eh. Kami lang yung meron pangako. Kami lang yung meron Diyos. Kaya yung topic kanina ni Brother Darwin, yung pride of life, ganun po ka-pride ang mga Jews. Until now. Alam nyo ba pag tinignan nyo sa Google Map, kung bakit po hanggang ngayon, tuloy pa rin po nilang tinatayo yung third temple. At napanood ko pa sa YouTube, nagkakaroon na sila ngayon ng mga animal sacrifices. How come? Bakit ko po nasabing how come? Paano mo ngayon matidistinguish na purong lahi pa rin ng Levita yung priest na naghahain? Di ba, nung napunta sila sa iba't ibang nasyon, nakapag-asawa na sila ng hindi nila kalahi, so hindi na puro. So mistiso na. So paano mo mga matitiyak na yan talagang mula sa lahi ng Levita yan? Nakuha niyo po yung punto ko. Kaya hindi na. Hindi na matanggap na tapos na sila. Wala na. Kaya ito po yung sabi niya, tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Yun ho yung bilin mga kapatid. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao na tumatanggap ng suhol. Ang Diyos po hindi ko nagtatangi ng tao yan. Ni tumatanggap ng suhol, hindi natin yan masusuhulan.
Kanyang hinahatulan ang matuwid, ang ulila at ang babaeng bao, at iniibig ang taga-ibang lupa at binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. So, wag nating akalain. Kasi merong iba eh. Sabi nila, kami lang anya maliligtas. Kami lang anya ang totoo. Baka nagkakamali ka. Parang nung panahon ni Elijah, sabi niya, Panginoon, hinahanap ako ng mga propeta ni Jezebel, papatayin ako. Ako na lang mag-isa yung natitira. Hindi. Nagtira pa ako. Ilan yung tinira niya? Ayun, hindi kayo nagbabasa ng Bible ah. Nagtila ako 300 pa na hindi lumuluhod ang kanilang mga tuhod kay Baal. Kasi minsan akala natin parang ikaw na lang balingkod ng Diyos dito. Baka hindi mo alam kasi sa tingin mo ikaw lang. Sa tingin mo ikaw lang ang ligtas, hindi ang Diyos. Hindi gano'n. Nagpapaulan po siya. Hindi lang sa matuwid kung hindi maging sa masama. Kasi meron ako napakinggan eh. Kasi ako yung lingkod ng Diyos. Sa akin lang siya magpapaulan dahil yung tanim ko ito 10 hektarya. Dito lang siya magpapaulan ng tubig. Hindi ang Diyos pag nagpaulan sa matuwid at maging sa masama nagpapaulan. Kasi nga, Diyos siya na walang partiality. Di ba? Sinabi lang nga kanina. Tapos sa verse 18, kanyang hinahatulan ng matuwid at ang ulila, ang babaeng ay iniibig ang mga taga-ibang lupa. So, walang partiality. Na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Verse 19, ibigin nga ninyo ang taga-ibang lupa sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Pero alam niyo, hindi ho yan sinunod ng mga Hudyo. Di ba yung mga Hudyo ayaw nga nilang kausapin yung Gentiles? Di ba nung pumunta si Peter, di ba nabaptize niya na si Cornelius? Nung bumalik ho siya sa headquarters sa Jerusalem, kinondem ka agad siya ng mga kababayan. Bakit ka nakikisama sa kanila? Hindi tuloy yan ha. Nakuha nyo? Hindi nila nasunod yun. Kaya kung titingnan nyo, sinipi ho yan ni Apostol Pablo in chapter 2 po ng Romans. Tingnan nyo po babasahin lang po natin in chapter 2 ng Romans. Yung huling 25 to 29. Sapagkat ang pagtutuloy tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Kailan na daw po napapakinabangan ang pagtutuloy? Pag tinutupad ang kautusan. Kaya kanina sabi ko, dapat yung behavior ng Diyos, yung behavior ni Christ nung siya ay magkatawang tao, na i-demonstrate po niya ang kautusan. Nagpatawad po siya gaya po ng Ama na nagpapatawad. Naging mahabagin siya gaya ng Ama na mahabagin. No? Nagpakabanal siya gaya ng Ama na nagpakabanal. Dapat maging ganun din daw po yung pamantayan ng ating pag-uugali. Ito po yung dahilan. Sapagkat ang pagtutuloy, tunay na papakinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Dapat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging hindi pagtutuli. Ganun pala. Halimbawa, Hudyo ka sa laman, tuli ka, pero hindi ka naman tumutupad ng kautusan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang iyong pagtutuli ay nagiging hindi pagtutuli. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Kung ang di pagtutuli, tayo po yan, Gentiles tayo, di naman tayo Israel, sabi niya, kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi mag-aariing ang pagtutuli ang kanyang di pagtutuli. Ang ganda ng argumento rito ni Apostol Pablo. Tuloy ko lang po yung verse 27. At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumutupad ng kautusan, ay hindi hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayan sa kautusan. Kasi itong mga Hudyo, dahil tuloy sila, judgmental sila. Kami lang ang pagtutuli. Hindi ka naman tumutupad ng kautusan. Ano sabi? Yung sila naman na hindi na nasa pagtutuli, sa laman, mga Gentiles kagaya natin, kung tayo naman tumutupad sa kautusan, hindi baga ang hindi nila pagtutuli, aariin pagtutuli. At hahatol sa iyo, ikaw na nasa pagtutuli, masuwayin ka. Saan? Sa kautusan. Tuloy ko lang po yung last 2 verse. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang. Kasi yung usapan,
Alam niyo yung mga, pag binasa niyo po yung Bible, napakaano ng mga Hudyo. Ang gusto nila, kagaya ng may mga na-convert na Gentiles. Ayan ngayon naging issue sa chapter, ano ng ano yun, ng Aklat ng Mga Gawa, 15, kung bakit pinatawag yung mga apostol sa Jerusalem. Ang issue po, para daw anya maligtas, dapat tuliin. Hindi ba ang kaligtasan through faith in Christ? Sabi nung in-issue yan na ano yan, na-resolve nila doon sa Jerusalem. Hindi yung tutuliin ka sa laman. So ito na yun. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang ni magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Ang ibig na sabihin ni Apostol Pablo, kung ikaw hintil, hindi ka Hudyo, pero tumutupad ka ng kautusan, pagtutuli ka. Ganun lang kasimple yun. Kaya in bottom line, sabi niya sa verse 29, dapat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli yaong sa puso. Yun na. Ang pagtutuli pala nun, yung pagkahudyo niya sa loob. Yung pagtutuli sa puso. Bakit? Tumutupad kasi ng kautusan. So pag sinabi palang pagtutuli sa puso, dapat pala tumutupad ka saan? Sa kautusan. Ikinikilos mo ang kautusan. Ipinamumuhay mo ang kautusan. Na siya po yung, ano po, siya po yung katangian at behavior ng Diyos. Na yan din po dapat ang maging standard o pamantayan ng behavior ng bawat isa sa atin. At ang sabi at ang kapurihan ay hindi sa mga tao kundi sa Diyos. Pride of life, di ba? Yan ang gusto ng mga tao. Laging merong tinatawag na pride of life. Ang kanyang kapurihan, sabi niya, nasa Diyos, hindi sa mga tao. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, walk in His ways, yan ho yung very essence ng law of God. Tinuturuan tayong lumakad po sa kanyang mga daan. At gawin ang kanyang kautusan o yung kanyang behavior, no, without partiality. Kasi kanina binasa natin, turuan mo silang ibigin nila yung mga nangingibang bayan sapagkat ikaw rin naman naging nangibang bayan ka ng 400 years saan sa Egypt. So the same in our time. Dapat pag umibig tayo without partiality. Kaya in last verse na babasahin ko, mababasa po natin in James 1:26 to 27. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Meron palang relihiyon na walang kabuluhan. Ano po yung relihiyong walang kabuluhan? Yung hindi niya pinipigil yung kanyang dila, walang preno. At ano pa? Dinadaya ang kanyang puso. Ang dami mo namang pwedeng dayain, bakit yung sariling puso mo pa? Kaya sabi in verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano daw po yan? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at may ate. Pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So ito po yung pinakamahirap na challenge. Ano po yun? Yung pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Gaya po yung kaninang conclusion question ni Brother Darwin. Paano daw natin ma-overcome? Do not believe in the lies of the devil. Diba? Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Maiingatan po natin yung ating sarili na walang dungi sa harapan ng Diyos. Well, and sa real talk po, sa totoo lang hindi naman sa isang araw, hindi ka magkakasala. Minsan nga sa isang oras kung ano yung naiisip mo, ano yung nasasabi mo. Di ba? Pero, may pero Kung talagang gustong-gusto mo na mag-manifest sa'yo yung tinatawag na behavior ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan, ako po naniniwala kung gusto mo, walang imposible.
Ako naniniwala niya sa pagsamba na lang eh. Kapag love mo talaga yung pagsamba, love mo yung Diyos, walang dahilan para hindi ka sumamba. At alam kong alam nyo rin yan. Pero kapag hindi mo gusto yon, marami kang dahilan. May sakit ako, hindi ko maganda yung pakiramdam ko, nilalagnat ako. Di mo ba? Tama? Pero kung gustong gusto mo, kaya mo. Ang kailangan lang muna, gustuhin mo. Kaya sabi, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. Nawa po ay pagpahala sa atin ang napakagandang mensaheng ito na tungkol po sa mga kautusan ng Diyos. Muli po mga kapatid sa magandang umaga sa atin. Thank you, Brother Support, for that lesson. Bago po tayo dumako sa ating pinakamahalagang gawain tuwing linggo, awit po muna tayo ng isang awitin sa hymn number 288. The Lord's Supper. At pangungunahan po tayo ni Brother Norley sa ating Lord's Supper. That dread night before his death. Ready? Sing. That dread night before his death. Mercy, mercy. Thou most big, is thou breath, is all that is ordained to give the peace. Lord, we have been and so bring back burning big streaming water that for me thy son brings Lord. Accept praise to dream back Christ dream bringing breath every now but all their things. Muli isang magandang umaga sa inyo.